inabutan kami ng traffic. Ano dito, mag-aalas 5:30 ng gabi. Madilim na ho. Ayan o, madilim na yung alas 5 dito. Ngayon, magpa 5:30 na ho, inabutan kami ng traffic. Ito yung pinaka-busy na oras sa hapon. Kasi marami yung umuwi galing sa trabaho. Ayan. Pero ang traffic dito, hindi naman kasing grabe ng traffic sa Pilipinas. Dito mga malilate ka lang ng minutes. Hindi naman yung 1 oras, 2 oras na nakaparada. Ayun. Yan, kagaya niyan. Ilang minuto lang naman yung pagkakadelay mo pag may traffic dito. Hindi naman super tagal. Kasi dito sa Canada, maluluwag yung mga daan. Ngayon, papunta kami ng hospital. Ihahatid ako ng mister ko at ako'y magpapa-ultrasound. Ang ano dito, hindi ka basta pumupunta sa ultrasound at gusto mo magpa-ultrasound. Kailangan, pinescribe muna ng doktor mo na magpa-ultrasound ka. Ngayon, yung magpapa-schedule sa'yo, hindi ikaw, kundi yung doktor mo, yung secretary nila. Ikukuha ka nila ng schedule sa mga hospital at bibigyan ka ng schedule ng hospital kung kailan yung available spot. Per scam, per serve basis po ang pagkuha ng pasyente rito. So, ang mangyayari, minsan, pag marami yung mga naka-schedule, inaabot ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Nung 7 years ago, ay may kita 10 taon na nakakaraan, nagkaroon yata rin ako ng ultrasound noon. Inaabot ng 4 months bago ako na-schedule. Ngayon, depende ho sa dami ng pasyente nila na naka-schedule. Mas konti, mas maaga yung makukuha kong schedule. Mas marami, mas matagal ako makakakuha ng schedule. Ngayon, dito sa Canada, pag ikaw ay na-check up, halimbawa MRI, ultrasound, x-ray, test ng mga dugo, kung ikaw ay high blood, kung may sugar, kung ikaw ay may cholesterol, lahat ho ng klase ng lahat ho ng klase ng check up ng dugo, pati nga ho yung hormones nung chinek up ako kasi magme-menopause na, libre po dito sa Canada. Wala kang babayaran na doctor's fee or hospital fee dito sa Canada. Ngayon, ang alam ko sa ibang province, medyo hindi ko alam kung libre lahat sa ibang province. May ilang province na parang hindi libre lahat. Pero dito sa Manitoba, dito kami sa Manitoba libre po 'yon. Ngayon, kapag ikaw ay lumabas na ng hospital, tapos na yung check-up mo, o tapos binigyan ka ng prescription na gamot, kung ano yung iinumin mo, yun ang babayaran mo, yung gamot. Bibili ka ng gamot sa labas, sa mga butika dito. Ngayon, ang mangyayari, yun ang babayaran mo. Since pag may trabaho ko naman dito, minsan wala ka rin binabayaran sa mga gamot mo. Kung ano man yung requirements na hindi na covered dito, yun ay babayaran naman ng insurance company kung ikaw ay covered sa pinagtatrabahuan mo. Yung ibang kumpanya dito, binibigyan po ng benefits yung mga empleyado nila. Covered sila ng mga dental, medical, kung ano-ano pang check-up. Pag kailangan ng bayaran, silang nagbabayad. Pati nga ho yung mga certain doctor's fee na specialista, yung insurance mo ang magbabayad. Dito sa Canada, may mga employer na nagbibigay ng health benefits at dental coverage sa mga empleyado nila. Kasi malaki yung binabayaran sa ganun ng mga kumpanya Pero may mga employer na hindi ho nagbibigay ng ganyang coverage sa mga empleyado nila kung medyo kuripot or maliit lang na kumpanya. Madalas hindi sila nagbibigay ng ganyang health coverage, kagaya ng dental at saka mga gamot. So sa kaso ko naman ho, wala na ho akong binabayaran, or halos wala na akong binabayaran dahil covered naman ho ako, awa ng Diyos. So ngayon, maaga akong pupunta. Ang requirement sa akin, na-receive ko yung letter. Kailangan ma-receive mo muna yung confirmation letter na galing sa hospital na, eto, meron ka ng schedule ng ultrasound. So na-receive ko na ho siya. Pinadala sa akin yung sulat at nandun lahat ng instruction, pati contact, pati ganito, kung saan hospital ako pupunta. Tapos minsan ho, meron ka pang privilege na pumili kung saan hospital mo gusto.
nandito tayo sa Winnipeg City. Parte na to na city, no? Uy. Yun, nandito po tayo sa Winnipeg City ng Manitoba, Canada. Ayan po yung mga drugstore dito. Diyan bumibili ng mga gamot. Dito sa Canada, marami din mga fast food. Yan o, may mga pizza, may mga tea, may Subway, ayan. Kabi-kabila yung mga fast food dito. At yung mga Canadian, napansin ko nga, mahilig sila sa mga fast food. Ayan. Pag ganitong oras, busy. Ayan o, maraming traffic, maraming umuwi galing sa work. Ayan. So ang isang pinakamagandang ano dito ng Canada, yung ano nila, yung sa health benefits, talagang libre, halos libre lahat. Wala kang alalahanin, magkasakit ka man pagdating ng araw kahit wala kang ipon. Hindi ka gaanong mag-aalala kasi alam mo, libre yung hospital dito. Tsaka yung mga check-up. Kasi ang alam ko sa Philippines ho, ang mahal ho ng magkasakit diyan. Pag ikaw ay na-dialysis diyan, naku, kung ikaw mag-regular dialysis may pera ka, yung 1 million mo madali lang hong maubos diyan. Tapos pag mga may pinsan ako dati nagkasakit eh. Ang alam ko, ang laki ng nagastos nila sa hospital. Talagang ang laki po ng hospital bill sa Pilipinas. Kaya kahit na may pera ka, tapos tinamaan ka ng sakit, kahit na anong dami ng pera mo, mauubos yung pera mo sa laki ng gastos mo sa hospital. So yung mga gamot dito na pinescribe ng doktor at outpatient ka na, nasa bahay ka na, nagagamot ka, yun ang hindi libre. At saka po yung mga dentista, hindi ho libre dito. Yung dental, pag nagpa-dentista ka, sumakit yung ngipin mo, hindi ho libre, yun ang hindi covered ng gobyerno. Kami naman ho, at sinuwerte naman ho, at with the blessing of the Lord ho, kami nagkaroon ng mag-asawa ng trabaho na binigyan po kami ng medical coverage. Kaya halos wala na po kaming binabayaran sa aming mga gamot, tsaka dentista. So kung ano man yung nagpa-fix kami ng ngipin, sumakit yung ngipin namin, nagpabunot, libre yun dahil binayaran ng insurance namin from the company po na pinagtatrabahuhan namin. Malayo-layo rin pala yung hospital. So ang hospital po dito pala, malayo-layo rin pala. Ayan. So open pa yung mga store dito, yung mga fast food. Ayan. Dami hong fast food o kabi-kabila. A&W, Qdoba, Popeye. Alam ko may Jollibee pa dito eh. Yan, traffic na naman. Sa Philippines ho, pag nagkasakit ka, kawawa ka ho, no? Pag wala kang pera. Meron ho kaming doon, kapitbahay sa Philippines na may sakit po sila, hindi sila gaano nakakapagpa-check up, bihirang-bihira lang. Tapos yung gamot na kailangan nilang inumin, hindi nila naiinom regularly yata, parang wala silang pambili. So kung ikaw ho mahirap na mahirap sa Philippines at ikaw ay nagkasakit, minsan ho parang aantay mo lang mamatay ka. Kasi nga ho, walang pambili ng gamot at walang pagpa-check up. Marami ho nakakaawa sa atin. Ngayon naman kung ikaw ay may pera, ubos naman ho ang pera mo pag nagkasakit ka doon ng grabe. Talaga namang daan-daang libo yung gagastusin mo. Lalo na ho yung sa dialysis. Mauubos talaga yung pera mo. O kaya ikaw ay nasa hospital, nagkikimotherapy, ganyan. Pero mas nakakahawa ho yung mga walang pera sa atin. Where are we? Ano sabi na guys yun?
2300. Naligaw po kaming mag-asawa. Itong driver ko, naligaw. Mali yung napuntahan namin. So, tinignan ko pa uli itong sulat ko. Ayan, galing sa hospital. Tinignan pa uli namin kung saan ang talaga yung check-up. Baka ho, malate ako. Kasi pag nalate ka lang ng konti rito, re-schedule. Mag-aantay na naman uli ako ng ilang buwan. Ganyan ho dito, very professional yung mga appointment. Pag appointment, kailangan on time ka. Ayan, naligaw kami. Mabuti na lang maaga kaming umalis. Parang sa ano, naglaan kami ng ilang minuto para sa traffic para hindi kami malate. Ayan, balik na naman ho kami. Yun ba yung ano? Yun na ba? Baka yan. Ayun, ayun ang ito pala yung 7 Oaks Hospital. Ayan ho, ayan. Ayan pala, yan ba? Ayan ho yung 7 Oaks. May maraming may mga ambulansya. Wrong way ba tayo? Ayan, may street dyan. Ang hirap po kasi dito ng ano. Ayan o, maburak yung ano. Natutuno yung snow kasi hindi gaanong malamig ngayon. Parang nagdadrive ka sa burak pag ganito. Yan na ba? Ayan ang hospital entrance oh. Lagi, 7 Oaks Hospital na. Ano ba yan? Hindi kaya yun? Hindi yon? 7 Oaks. Ay, ano ba yun? So, mali yung tinuturo ko. Teka. Ay, ito na. Naku, magtatanong pa kami. Sabi naman dito, as hospital, oh. Baka yan na yun. Baka yung sinasabing center sugar, yun yung ano, yung mga, minsan may mga donor sila ng hospital. Yung in memory of them. Ganun. Sige, magtatanong tayo. Naku, magtatanong pa si Maria. Malakas sa loob ko sa mga tanong-tanong na ganyan eh. Kahit na English Carabao lang, talagang dadaliin ko yung tanong. Ayun, teka, bababa muna ho ako. Kailangan suot ko yung salamin ko. Ayan, teka, magpapark. Papasok muna ho ako ng hospital. Hindi ako pwedeng mag-camera dyan. Kaya, sabi ko na sa iyo, ito yun eh. Kaya kulita mo na ako muna. Teka, huwag ka munang umalis. Ayaw mo munang go signal ko. Okay, ayun. Sabi ko, huwag muna akong iwan. Baka mamaya, hindi itong hospital. Maglalakad ako. Saan ako pupunta? Ayan. Teka, magtatanong muna ako kung ito yung, ayun yung driver ko, mahihayin. Ayaw ng camera. Camera siya, ayun. Teka. Urgent care naman to eh. Ito yata yung mga emergency eh. Ay hindi, mukhang dito nga. Saan kaya yung Leila? Sabi niya dito urgent care. Naku, yung napuntahan ko. Ano? Urgent care for emergency lang. Baka masagasaan pa ako dito. So yung napuntahan po namin yung urgent care. Sa mga emergency lang po daw. Pumunta, ayun oh. So sa may isang street daw kami. Ayan. Umikot ka daw doon sa other side, Lila Street daw. Ayan. Hanap mo kayo yung bili. Sabi ko na dito, dinandengan na 2300. Bakit ito ba yung 2300? Kita na eh. Sabi mo kayo na malingat, tapos binito. Nagalit na yung driver ko. Sandali, wala pa ako seatbelt. Oh. Mali daw po kami, the other side daw ho. Ayan. Yan yung napuntahan namin, emergency, ano pala yun? Yun yung mga na-emergency. Kaya pala may mga ambulansya. So, balik na naman huli kami, ikot. Ayan. Pangalawang beses na to na mali yung ano namin, punta. Kasi yung binigay na address sa amin, pang general na address.
So meron pala siyang specific pa address. Malaking hospital pala to. Iikutin pa namin. Nagalit na yung aking driver. Magaganda ho yung mga hospital dito. Ang lilinis. Malalaki. Tsaka malilinis. At tsaka hindi lang ho isang hospital. Maraming hospital dito. Yun nga lang ho, kahit maraming hospital dito, busy pa rin ho sila. Talagang minsan ho talagang pag emergency, ang tagal bago ka maabutan. Ayan. First time ko sa ano na to. First time ko pa lang dito, no? First time ko pa lang ho sa hospital na to. Ayan, teka. Pupunta ako dun sa may ano. Lambak ka, o. Baka siguro. Paano yung pinakalipating? 6:30 yung ano, isasalang ako. Tapos Ay, malambak ka pa pala, wa. Bakit anong oras na ba? 5:51. Ah, oo. Ulitan mo Sige, ko sandali ho ah. Ah, sige. Tingnan kita, ibig sabihin lumayas ka na. Okay. O sige, tatawag na lang daw ako. Patayin mo yung ilaw mo. Bawal ho ang camera dito sa loob. So, sa laki ho ng hospital. Sundan ko lang daw yung green arrow. Ayan. Ayan o, iba-ibang kulay. May violet, may blue. Susundan ko lang daw yung green. Ito. May kantin. Ayun, may kantin pa pala dito. Susundan ko lang daw yung green. Ayan ho yung hospital dito. Ayan yung green. Ayan, may mga vendor machine pa. Ayan o, parang may kantin. Ang ganda ho ng hospital, no? Ayan. Ayan. Ang ganda o. May mga paintings po. So ito yung mga ano, nasa 7 Oaks Hospital ho kami. Ang ganda, no? Yun. Ayan yung dialysis area nila. Ayan, diagnostic services daw, urgent care. Ayan ho yung mga hospital. Authorized personnel lang daw yan dito. Ayun o. Laki ho ng hospital. Ayan. So malapit na ako. May green arrow pa rin eh. Hello. I have a scheduled ultrasound appointment today. Do you have your health card with you? Yeah, I do. Did you want your letter back as well? Yeah. Can I have? Thank you. You're welcome. So I'm just gonna wait here? Okay, thank you. So I just need to wait for my call? Yes. Thank you. So, naghahantay ako ng tawag ko nito. Maaga akong dumating eh. So, 6:30 yung schedule ko na ma-ultrasound. At
bawal daw akong umihi 1 hour before nung schedule na ultrasound. Yun ang requirement sa akin. Bawal umihi 1 hour before yung schedule na ultrasound. Oh, dami pa ng pasyente rito. Dami mga pasyente dumadaan. Mga yung mga nasa bed. Mga nakakama. Dalawang pasyente na yung dumaan dito sa may side ko. Nasa hospital kasi ako eh. So, ito yung washroom nila. Ang ganda rin, no? Malinis, oh. Ayan. Ang linis-linis ko ng hospital, no? Ayan. Pinahihihi na. Sabi ho nung doktor sa akin, umihi na daw ako para sa second ultrasound. So, na-ultrasound ako sa tiyan. Sa labas ho. Yung ultrasound sa labas. Ngayon, yung ultrasound naman ako sa loob. So, ayan, ang linis mo ng washroom nila, no? Ayan. So, ihilang daw ako. Ayan. Bawal kasi mag-camera sa mga may tao, kaya ayan ho yung hospital. Ang ganda, no? Ayan, isasara ko na yung washroom. Ayan pa yung mga washroom. You sit your bum right up on the cushion, head on the pillow, and then cover up with that sheet, okay? Okay, thank you. And I'll knock when I'm coming back in, okay? Okay, Close thank it so you can go behind there. Ayan, yan ho yung ultrasound section. Madami ho silang room na ganito. Yan, kumpleto. Ayan, dito ako, yan. Diyan ho ako in-ultrasound at second ultrasound na naman ho uli. Ayan. Yan, may poset po. Ang linis ho ng hospital, no? Ayan. Pinaguhubad na ho ako para sa second ultrasound. Yan, may poset pa sila, oh. May sanitizer pa. Yan, kumpleto. So, tapos na yung ultrasound ko. Yan. So, tapos na yung ultrasound ko. So, uuwi na ako to. Nasa labas na yung sundo ko.
sa loob ng hospital. Yung sliding door nila, napakalakas ng sensor. Ayaw magsara. Kaya napilitan tuloy ako lumabas. Ayan, lumabas na ako. Antayin ko na lang dito yung sundo ko. Yung mister ko. Ayan, galing po ako ng hospital nito sa aking ultrasound. Ayan. Katatapos ko lang magpa-ultrasound. Ayun, yung sundo ko. Dito ba ako dadaan? Ayun yung daan. Joseph. Ayun na yung sundo ko. Malaki-laki rin yung hospital. Ito, punta ko ng parkingan. Ito po yung parkingan. Ang laki ng parkingan. Ayun po yung hospital. Ang laki. Oopsie. Ka na ba ito? Ayan. Pero kasi nali. So, galing na po kami ng hospital nang tapos na yung ultrasound ko. Ito. So, yung ginawang ultrasound ho sa akin dito, talagang mabusisi. Dalawang beses ho yung dalawang klase ng ultrasound yung ginawa. Isa pong ultrasound yung sa tiyan, yung nasa labas lang yung machine na iniikot-ikot sa tiyan mo. Tapos yung di ko alam kung gel ang tawag doon or jelly. So, dalawang klase ng ultrasound yung ginawa sa akin today. Actually tonight na pala kasi 6:30 ho ng gabi yung schedule ko ng ultrasound. So, yung isa sa tiyan, yung inu-ultrasound ka sa tiyan, yung iniikot-ikot yung machine sa tiyan mo, tinitignan yung matris mo. And then yung pangalawang ultrasound, yung sa loob na, yung pinapasok nila sa loob ng nung ari mo para doon sa matris mo, makita nila yung kaloob-looban ng matris mo. So yun ho, medyo matagal-tagal. Siyempre sinunuman ho hindi nervousin pag inu-ultrasound ka. Siyempre kung ano-ano nung pumapasok sa isip mo. Talagang nervousin ka naman ho talaga. Pero kailangan mo magpa-check up talaga. Kahit na anong takot mo pa, kailangan mo talaga ng regular check up. Kahit na takot ka pa kung ano sabihin ng doktor mo, kailangan mo talagang magpa-regular check up. Importante yun. Para kung may mali sa'yo or may makitang sakit, maagapan. Hindi yung malala na bago makita. Kaya nga tuwing nagpapa-check up ako, takot ako baka ano sabihin ng doktor. Yan, pauwi na ho kami galing hospital. Ayun, alas 7 na ng gabi. Alas 7 na ng gabi dito sa Canada. Ayan. Usually pag alas 7, halos sarado na yung mga dito, marami sa mga hindi. Alas 9, no? Mga 9 o'clock, nagsasara na yung mga fast food dito at lahat ng halos store. Bihirang-bihira lang yung naka-open. Ayan, pauwi na kami. Ay, ayokong tignan yung doktor pag inu-ultrasound ako, naninervyos ako. Pag umikot-ikot yung mata niya, tapos tumagal yung machine sa isang parte ng tiyan mo, parang takot na takot ka. So, yung nagpapa-ultrasound ako sa sa matris ho kasi magbi-menopause na ako. Kaya doon sa mga kababayan natin na pag may mga, yung sinasabi nilang abnormal bleeding, yung kagaya ko ho, yung period ko ho, medyo malakas. Talagang malakas ho yung pag nire-regla ko, sobrang lakas. Ngayon, pag kayo nagkakaroon din ng bleeding na yung wala kayong period o dapat wala pa kayong regla tapos nagdinudugo kayo, dapat palapit ipatingin din niyo kaagad yun. At saka ho yung pap smear, yung regular pap niyo at least once a year, dapat ginagawa niyo yun.
Importante pala yun para kung nagkakaroon ka man ng ano sa matris mo, or kung meron nagde-develop na kung ano man sakit sa matris mo, maagapan ho, mas maagang makita, mas maganda. Kasi pag malala na, wala na. Mahirap na hong gamutin pag malala na. Kaya ang regular check-up talaga dito, lalo na yung mga nagkakaedad na, yung 50, yung 45, ganyan, rini-require na ng gobyerno ng Canada yung regular na check-up. Katunayan, nung nag 50th birthday ako, nung nag 50 anyos po ako, naka-receive ka agad ako ng sulat mula sa government, sa ano po nila, sa health, yung sa kalusugan ho, na rini-require na ho pala dito, pag 50 na yung babae dito, rini-require na pala yung ano, yung mammography, yung mammogram, yung sa may suso, hindi ko alam kung tama yung tawag ko, mammography or mammogram. So i-check up na ho yung suso nyo, yung talagang thorough check up na para ho breast cancer prevention ho, para hindi ka makita nila agad kung may bukol ka sa suso or nagkaka-develop ka na ng cancer sa suso. Regular na ho yan pag 50 dito, pag nabot ka ng 50 dito sa Canada, mandatory check up po yun. Kailangan ina-advise ka nilang magpatingin na sa doktor mo at magpa-mammogram, check up yung suso mo. Tapos isa pang napansin ko dito yung pag may asawa ka, o kaya yung sexually active ka bilang babae, rini-require din nila dito, nakalimutan ko kung anong edad yung kailangan, pero kahit na anong edad, basta ikaw sexually active na, rini-require nila dito yung na-advise pala na magpa-check up ka rin ng yung mammogram. Ay, hindi pala mammogram, ano bang tawag doon? Pap smear, yun, pap smear. So, kailangan ho, pag ikaw sexually active na babae dito, kailangan nyo yung regular na pap smear at least once a year. Lalo na pag nagkaedad ka na, yung mga 40, rini-require na dito. Ang alam ko, 30 plus lang rini-require na talaga yung magpa-pap smear ka. Libre naman ho yun, yung mammogram, yung chine-check yung sa dede nyo kung nagkaka-breast cancer kayo ho, libre ho yun, walang bayad dito sa Canada. At libre din ho yung kahit na ho taon-taon magpa-mammogram ka, yung pa-check up mo yung dede mo, walang problema. Libre ho dito sa Canada. Ganun din yung pap smear, kahit taon-taon magpa-pap smear ka para makita kung nagkaka-cancer ka or meron ka ng existing na cancerous cell sa iyong matres o ovary o kung ano man parte ho ng reproductive system ng babae. Yan ho chine-check up dito. Pap smear nga ang tawag doon. Kumukuha ho sila ng sample sa loob ng yung matres para i-check nila kung meron ng cancerous cell sa yung matres para maagapan ho. So, dun sa mga babae ho dyan sa Pilipinas na sexually active ho, lalo na kung paiba-iba pa yung partner nyo, yung sex partner nyo, yung hindi lang ho isa yung gumagamit sa inyo, o kaya naman yung mister nyo babaero, iba-iba yung ginagamit na babae, naku, kailangan ho ang paps. Ayan yung dito, yung casino, ayan nadaanan natin. Yan ho ang casino ng Winnipeg, ang laki, no? Tapos ngayon, dun sa mga sexually active na babae na hindi lang ho isa yung naging sex partner, kundi 2, 3 or mahigit pa. At saka dun sa mga babaeng may asawa na babaero, yung gumagamit ng iba-ibang babae or gumamit ng ibang babae, tapos nagkikipag-sex sa'yo yung asawa mo, na may ibang ginagamit din. Naku, napaka-importante yung magpa-pap smear kayo. Kasi sa pap smear, dun nila makikita yung, hindi ko natatanda yung exact word pero virus ho siya or something na, para siyang virus na nakukuha ho ito sa isang tao na pwedeng i-transfer sa iyo ng asawa mo or sa ibang sex, i-transfer sa iyo ng ibang sex partner mo, at yun ang magkukause ng cancer sa iyo in the future or currently kung mahina yung resistensya mo. So kailangan yung pap smear at least once a year ho, nagpapa-pap smear kayo. Kasi yun dun matitrace, makikita ka agad kung yung virus na yon nasa matres mo or meron ka ng existing na cancerous cell sa yung na hindi pa active o active na. So yung pap smear ho, makikita doon kung meron kayong yung ibang cancer ho na
sa mattress nyo, makikita ho through pap smear. Kaya nga doon sa mga sa mga babae ho, be aware lang ho na minsan ho nagko-cause ho ng cancer sa mattress natin, sa ovaryo natin, sa fallopian tube natin, yung yung paiba-iba kayo ng sex partner. Talagang ho yan, kaya masyadong active yung sex life nyo nga. Tapos hindi lang isa yung gumagamit sa'yo sexually. Ngayon, doon naman ho sa mga yung misis na may na mga babaero or may mga kabit-kabit, naku, delikado ho sa inyo yan. Bukod sa heartbroken na ho kayo at nangangaliwa si mister, baka ho mahawaan pa kayo ng sakit ni mister. Mas malaki ho ang chance na magkaroon ng cancer yung babaeng sexually active na iba-iba yung partner, at saka yung babae na may asawa na babaero yung asawa na gumagamit ng iba-ibang babae, or may ibang babaeng ginagamit bukod sa'yo. So, wag nyo mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like ang aking video kung kayo po ay nasiyahan sa aking video. So, ito ho yung neighborhood namin. Dito ho yung area kung saan kami nakatira. Ayan. Ay, naku, inaantok na ho ako. Ay, nako, kakapagod dito sa abroad. Ito, sandali ba, imumove ko pa. Ito, tulak ko pa itong mga, ako, ang hirap itulak. Ayan, so bubukusan ko na itong aming high-tech na garahe. Ayan, yan, high-tech yung garahe namin. Very modern. Yan. Ayun yung sasakyan namin. Luma. Lumang-luma kasi napakamahal ng sasakyan dito. Pag bili ka ng bili, wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi magbayad ng sasakyan. Ayan. Oh, tinamaan mo na yata yung likod. Binasag mo na yata yung salamin mo. Ayun. So, yan. Galing na ako sa ultrasound. Ay, naku. Ayan, natunaw na yung linagyan ko ng asin kanina. Natunaw na. Nalinis na pala ng asawa ko. Ayan. Nalinis niya yung parting ito kasi kanina ang bigat niyan. Ginabi kami. Naghihintay na yung aking anak at nagpabili ng ulam na barbecue daw. Sabi ko sa mister ko, ang mahal naman ng barbecue na yan. Sabi ko, alam niyo ba na yung barbecue niya 8 tusok lang ho ng yung 8 piraso ho ng barbecue, yung naka-stick, 8 stick. $35 daw. Sabi ko, ginto naman kako yung barbecue na yan.